Okay, so sa video na to, ipapakita ko kung paano bumili ng cryptocurrency gamit ang KuCoin. And of course, ang gagamitin natin is GCash para sa payment, okay? So let's start. So punta tayo sa KuCoin. And punta tayo dito sa may P2P. Yan, sa may P2P. Yan. Okay. And dito sa may upper right, nakita nyo itong tatlong dots. Press nyo yan. And punta kayo dito sa may payment methods. Tap nyo yan. And ang payment method na nakalagay sa akin dito is yung GCash. Well, kapag kaka-download nyo pala ng KuCoin at kaka-verify pala ng account nyo, so far wala pa yan. Kaya mag-add kayo dito, which is nasa baba, itong nakalagay na add payment method. So ayan, so since meron na tayong payment method dito na GCash, okay na yan. Ngayon, maghahanap tayo ng pagbibilihan ng USDT. So hanap tayo, since GCash ang hanap natin, tignan natin dito. So ito, bank yan, bank din to, bank din, bank, BDO, mga ganyan. So ito si Pine Crypto, meron siyang GCash. Hanap pa tayo ng iba. Sino pa may mga GCash dito? Ito si Siri Exchange, may GCash siya. Tapos makikita nyo rito yung parang kung gaano karami yung order niya and kung gaano ka-successful. So, tingnan natin si Pine Crypto. 96.83% kay Paeng. Kay Siri naman, 97.75. Well, I'm not saying na mas maganda si Paeng or si Siri, pero para sa akin, pipiliin ko si Siri. Okay? So, ayan. Buy tayo. Press natin yung buy. Tapos, punta tayo sa may GCash ko sandali. Okay. GCash. Tayo lang natin. Pause ko lang sandali. Tignan natin yung code para makoveran. There we go. So, nakikita nyo naman, meron akong 1,000.83 pesos. Okay. Punta sa may ulit, sa may KuCoin. And lagay natin dito 1,000. And nakalagay kasi dun sa may napansin nyo, meron kasi yung limit na tinatawag nila. May limit kasi si Siri Exchange, dapat 1,000. Kaya pag sinabi natin na 999 ng pera ko, bawal. Ang maximum amount dapat 1,000. So, 1,000. Yan. Yun. So, ayan. Ito yung worth ngayon. 16 USDT yung mahal natin. Dito makita yung mga conditions niya. And, hi, welcome. Please proceed to the payment. No third-party payment, please. Kaya bawal kayong gumamit ng hindi nyo sariling account. Kaya dapat, kung ano yung account nyo sa KuCoin, like yung pangalan nyo sa KuCoin, hindi dapat yung pangalan nyo sa GCash. So, ayun. And if you can see my chat due to error sometimes. Yun. Okay. I have GCash, pay my. Okay. So, ayun. So, magbabuy now na ako ngayon. Buy now. And dito nyo siya pwedeng i-chat sa may bottom left corner. Send natin. Hello lang tayo. Tapos, nakikita nyo itong payment method. Nakita nyo yung payment method na yan. Pindutin nyo itong bank transfer. Yan. Since GCash ang gagamitin natin, i-press nyo yung GCash. Yan. So, ayan, nakalagay ng GCash, diba? Ngayon, i-press nyo itong pay. Pay. And dito na part, makikita nyo itong number niya, diba? Itong number niya. Account number or phone number 09153 blah 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 blah. I-copy nyo yan ngayon. Copy nyo. Ngayon, next step. Pagkatapos nyo na-copy, punta kagad tayo sa my GCash. Tapos send. Tapos express send. Tapos yung kinopy nyo na number, ilagay nyo. Tapos 1,000 pesos. Ayan. Next. Check lang natin pangalan. Samuel C. nakalagay. Samuel C. Okay. Send natin sa kanya. Codes natin. Tayo lang natin sandali. Medyo matagal. Lumabas na yung code. 756291. 756291. Okay. Tapos, screenshot natin.
pagkatapos natin ng screenshot, ayan, proceed lang po kayo. Sige po, okay. Press mo yung nasa top left corner para ma-pick mo yung picture. Tapos send mo sa kanya para may proof. Pagkatapos nyan, payment complete. Para at least may proof ka na nag-payment complete ka talaga. Ayan. Hintayin lang natin siya. Successful payment. Okay. So, may Qcoin. Hintayin lang natin siya. Okay. Tingnan natin. Might take either 10 minutes or whatever. Basta i-confirm niya. Ayun. Nakita niyo yun? Yan. Transaction complete. So, ayan. Ngayon, nakabili na tayo ng USDT. Ang gagawin naman natin ngayon, pupunta tayo sa may assets. Nakita niyo yan? Sa may assets. Check. Assets. Yan. So, sa may asset natin ngayon, punta tayo sa may top left corner. And dito, nakita niyo itong funding. Yan. Punta tayo sa funding. Ayan. So, ito yung binili natin na USDT. Yan yung binili natin ng USDT. Yan yung 1,000 pesos. Tapos na. So, ang next na gagawin natin dito, kung gusto natin i-convert ng crypto coins, katulad sa akin ito, meron akong 8 na Kaspa. Yan, meron akong 54 na Kaspa. And ang worth niya is $8.22. And ngayon, itong USDT gusto kong i-convert ng Kaspa. So, ang gagawin ko, punta tayo ngayon sa trading. Sandali lang punta tayo sa may USDT pala. Tap nyo yung USDT. Tapos, may kinyo sa pinakababa. Meron yung transfer dito. Transfer. So, since yung USDT natin nasa may funding, gusto natin siyang ipalit, i-trade natin siya para gawing Kaspa, di ba? So, ngayon gagawin natin, i-press mo tong max. Yan, max na yan. Kaya lahat ng USDT mo, para hindi mo na kailangan isa-isahin pa or para at least masakto lahat para walang matitira. So, confirm natin yan. Yun, napasok na. Basta narinig yun. Tapos back na natin. O, di ba? Nawala yung USDT natin. Ngayon, pumunta siya sa trading kasi nga nilipat natin sa trading, di ba? Yan, nasa trading na siya. And ngayon, nasa trading na siya kasi pag nasa funding, hindi natin siya pwedeng i-convert ng Kaspa. Kinakailangan natin siyang ipunta sa trading muna. So, nito na siya sa trading. Ngayon, ang gagawin natin, nakita nyo to? Itong nasa pinakababa. Itong katabi ng itong nasa in between ng markets at futures, itong trades. Itong trade na to, nakita nyo yan. Yung trade, nasa pinakababa, yung trade. Punta tayo dyan. So, pagkatapos na nasa trade na tayo, ang next natin na gagawin dyan, pupunta tayo dito sa may top left corner. Nakita nyo yan, yung CAS USDT. Usually kasi wala pa dapat yan pero kapag syempre, gamit ko na rin to kaya meron na. Kaya ang gagawin natin ngayon, ipindot nyo yan. Yan. So, pwede naman dito lahat, katulad ng BTC, mga ganyan-ganyan, BTC USDT. Pero sa akin kasi, ang gusto ko, Kaspa. Kasi wala akong pera pang BTC. So, ayan nga, ang gusto ko Kaspa. And makita nyo, CAS USDT. Yan ang ipapress nyo, CAS USDT. Kaya CAS/USDT ang pinili natin, kasi gagamitin natin yung USDT para bumili ng Kaspa. So, yun. Kaya, dapat mag-ingat-ingat kayo sa mga pinipindot nyo. Kasi kapag iba yung napindot nyo dyan, pag iba yan, may risk na mawawala yung funds nyo. So, ayun. Next step natin is, press natin tong buy. Yung green. Kasi sell, pag mag-red pero buy naman. So, ang gagawin natin dito, nakita nyo itong mga percentage na to. Itong 25, 50%, 75%, 100%. Ngayon, pag pinipress ko yung 25%, ang may send lang sa akin, ang gusto lang natin bilhin, or gusto natin i-trade na for $4 lang. Pero since ako gusto ko lahat,
parang lahat ng USDT ko, ma-convert lahat ng Kaspa, pipindot ko yung 100%. Depende na sa inyo kung ano pipindutin nyo, kung ilan yung gusto nyo maiwan sa KuCoin, or ilan yung gusto nyo parang bilhin na Kaspa or kahit anong crypto coins. So, pinili ko 100%, di ba? Ngayon, buy Kas. And may lalabas dito. May lalabas dito na na parang pending order. Wait lang. Refresh natin. Ayun, tapos na. Tapos na. Ang bilis. Usually kasi dapat andito yan pending orders nakalagay. Pwede mo minsan kasi almost 30 minutes to 1 hour. Pero ngayon, buti ngayon mabilisan kasi gumagawa tayo ng video. So, ayun nga. So, ayun na yung order natin. Meron na tayong Kaspa. And nakita nyo kayo na sa may Kaspa ko kanina, di ba? $8 yung worth. Ngayon, pumunta na tayo sa may asset ulit. Punta tayo sa may asset, sa may bottom left corner ulit. Ay, bottom right corner sa asset. Ayun, nakita nyo? Pumunta dito sa may trading. Yan. Yun yung binili natin kanina. Ito naman, yung binili natin na 1,000 kanina, di ba? Ito yung binili natin na 1,000. So, napunta na siya sa trading. Ito, pwede mo na itong i-trade, ganun. Pero ako gusto kong ipunta sa may funding. Tatransfer ko siya sa may funding. Yung sa may funding kaya na, di ba? Ito sabi ko na binili ko na cash. Pero gusto ko siyang ilipat ngayon. Parang pagko-combine ko sila. So, press mo tong cash ulit. Press mo ulit siya. Tapos, bottom right ulit. Transfer. Tapos, max na naman. Tapos, from trading to funding. Yun. So, pagkatapos yung narinig yun, punta tayo sa may funding. Kasi nawala na rito. Nilipat natin sa may funding. So, ayun. 8 yung natira kanina. Tapos, nagdagdag tayo ng 16. Naging 24.93. So, yeah. Ganun lang kadali. And, ngayon naman, may isa pa. Sandali lang ha. And, paano kapag gusto mo siyang ilipat sa may Tangem mo? Sa may cold wallet mo. Ako kasi ginagamit ko kasi wallet tong Tangem na to. So, what if gusto ko siyang ilipat sa may Tangem ko? Ngayon, ang gagawin ko na next. So, gusto ko siyang ipunta sa may Tangem ko, sa may parang black ko na card para at least hindi siya nakastay dito sa may hot wallet na nasa KuCoin. Kasi meron kasing chance na pagkatapos pag lumaki na yung pera mo, bigla ngayon mawawala. So, yun ang iniiwasan natin. Kaya bumili tayo ng cold wallet cold wallet, hindi hot wallet. Kasi pag nakastore lang sa may KuCoin, merong chance na ilalak niyo yung account mo or whatever, ganun. So, iniiwasan lang natin yun. Kaya bumili tayo ng Tangem wallet. So, what if gusto nating ilipat doon? Ngayon, ang gagawin natin, back natin. Punta tayo sa may Tangem, which is ito. Kung nakita niyo yan, Tangem. Na-download niyo yung Tangem na app. Yan. Tapos, scan Tangem. Kunin niyo yung black nyo na card, yung Tangem nyo. Scan nyo. Tapos ipunta nyo sa back na likod ng phone nyo. Hintayin nyo lang. Yun, success. Okay, so dito, nakita nyo, andito yung yung Kaspa ko. Ayan. Diyan. Sandali lang. Hintayin lang natin. So, ayan, nag-load na. So, nakita nyo, meron tayong $974 or 6,510 na cash. And gusto ko siyang ilipat. So, next na gagawin natin, pindot nyo yung cash. And kunin nyo yung receive. Itong receive, yan. Pindot nyo yan. Receive. Tapos, itong copy. Copy nyo yung address natin. Copy natin siya. Copy. So, na-copy na natin yung address. And back natin. Punta tayo dito sa may KuCoin ulit. May funding. Sa may cash. Pindutin natin sa may pindutin natin itong cash. Yan. Tayo lang natin. Tapos, pupunta tayo sa may deposit. Dito sa may color green na ito na sa bottom left. Punta tayo dyan sa deposit. I'm sorry. Punta tayo sa may withdraw pala. Sa may withdraw. Yan, withdraw. Sa may katabi ng deposit. Skip nyo lang yan. Tapos, andito yung pinaste natin kanina na address. Yung punta tayo sa may Tangem kanina. Yung kinapi natin. Yan. And automatic na magiging cash pa ito. Nakita nyo, di ba? Automatic na nag-switch sa cash pa. Wag na wag nyo nang gagalawin yan. Kasi pag nagalaw yan, meron chance na mawala yung files nyo. So, ayun, wala na tayong pipindutin. And yung gusto natin na cash is, nakita nyo ito yung balance nyo, 166. So, ang gagawin ko,
max. Para at least mapunta lahat. Pindutin nyo lang tong max na yan. Para at least mapunta lahat talaga. Parang walang matitira. Ang next na gawin natin, withdraw. Yun, withdraw. Confirm. Tapos yung password natin, sandali. Pause ko lang. Okay. I-verify lang natin yung code. Hintay lang natin. Hintay lang natin yung verification code. Grabe, ang tagal. Sandali lang. Hintayin natin. Pause ko ulit. Tagal ah. Weird Z's. Minsan talaga may ganito, may system error. Hindi naman system error, pero alam mo yung parang parang matagal talaga. Usually, mabilis na ito dapat eh. Hindi ko alam kung sa wifi to or sa may system nila. Hintayin na lang natin. Okay, yun, nasend na. And yung code is 3130115. Ano yun? 313015. 313015. Confirm. Ayan. Later. Yan. So, ayun. Hintayin natin. Napoprocess na. Pause ko lang sandali ulit. Hintayin natin ma-process. Usually, 10 minutes ito. Usually, ah. Pero minsan, mabilisan din. Ayan. So, kung gusto nyo makita, baka dito. Ayan. Dito. So, may withdraw. Nakita sa may top right. Ayun, processing in wallet nakalagay. Ngayon, hintayin lang natin yan hanggang sa ma-process. Tapos, check natin yung tangem natin kung na-send dun yung 162 na CASPA. Check na natin kung ilan yung CASPA natin sa may tangem ulit. Para at least sigurado tayo. Para at least alam natin na na-send. Kasi kung minsan, hindi ko na binibilang yung yung nakalagay sa akin. Basta lagay lang ako ng lagay. Kaya try natin para sa may video na to. Okay. So, ayun. Wait. Ay, pumasok na. Sandali. Pumasok na ba? Ba't naging 1,000 USD yun? Or tumaas yung crypto? Nangyari. What? Withdraw. Oops. Processing pa lang naman. Ba't tumaas? Tumaas bigla yung 6,673. Ayan. Withdrawal successful. Ayun, tapos na. Ayun, na-complete. Nakita nyo na-complete. Punta tayo dito sa may tangem. Sabi ko nauna lang talaga sa may wallet. Double check natin. Tanggalin natin lahat. Double check tangem. Scan tangem. Yan. Yup. Tayo lang natin sandali. Almost there. So, ayun nga. Na-send na yung pera. Ayun. Naging 6,673. 1,000 US dollars na. So, ayun. Yun yung full tutorial nito. Ituturo ko naman sa susunod kung paano ililipat through wallet to KuCoin. Well, stick around. Bye-bye. Bye.